Magandang araw sa lahat ng ating mga kapatid na nagsubaybay sa ating palatuntunan ito, lalo na sa mga kapatid nating mga OFW sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Magandang umaga din sa ating mga kapatid sa iba't ibang pananampalataya, mga kasapi ni Eliseo Soriano, at lalo na sa mga kapatid natin na kaanib mismo sa Iglesia ni Cristo na itinatag ni Felix Manalo. Sa ngalan ng ating Arsobispo Archbishop Martin Humuan, itong inyong lingkod, Brad Windel Talibong, magiging kasama ninyo sa ilang oras upang ating sagutin ang tuligsa tungkol sa pagtawag sa pari na ama. Kung doon sa pagpapatawag ng kanilang pare na father sa kanilang mga miyembro. Ating sasagutin at lilinawin ang matagal ng doktrina ng Santa Iglesia Katolika na palaging tinuligsa sa iba't ibang pananampalataya, lalo na sa mga ministro sa Iglesia ni Cristo, na bakit umano ang mga pare sa simbahang Katoliko ay tinatawag natin Pagpapatawag ng kanilang pare na father sa kanilang mga miyembro. Na ayon sa kanila, ito ay labag ayon sa nakasulat sa Biblia. Dito po sa Mateo 23:9. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama sa makatwid bagay siya na nasa langit. Sa pagkakataong ito, tatalakayin po natin at sagutin ang programa nina Bobby Fernandez at Michael Sandoval, mga ministro sa Iglesia ni Cristo na itinatag ni Felix Manalo, na matagal na nila itong tinuligsa. Gamit nila ang Aklat Katolik at susuriin nating mabuti kung yung pahina ng naturang aklat na kanilang ginagamit, totoo bang nakasulat talaga. Samahan ninyo ako, mga kapatid. Ulitin ko na hindi pakay ng ating palatuntunan na masaktan ang damdamin nino man o hindi tayo kalaban, mga kapatid. Sagutin ko lang punto por punto ang mga tuligsa ng mga ministro sa Iglesia na itinatag ni Felix Manalo sa pananampalataya ng Iglesia Katoliko tungkol sa paksa bakit ang pare ay tinatawag na ama. Ang paksang ito ay matagal nang tinuligsa ng mga ministro ni Felix Manalo. Nagawa pa sila ng kanilang programa sa television, radyo. Sila si Bobby Fernandez at Michael Sandoval. At ito'y kanilang tinalakay at sinagot umano nila ang programa nila ni Father Avi Arganyosa, ang ating spiritual director sa Catholic Faith Defenders, at ang ating legal counsel naman sa National Catholic Faith Defenders, Attorney Maruel Riasos, Order of Preachers. Mga kapatid, dahil ito ang paksa na bakit tatawaging ama ang pare, marinig ngayon si kapatid na Michael Sandoval na ang tawag niya kay Father Avi ay Itong magkaibigan si Mr. Abe, paring Katoliko. Sa ngayon, mga kapatid, pakinggan natin ang programa nina Bobby Fernandez at Michael Sandoval na nagtuligsa sa ating pananampalataya tungkol sa pagtawag na ama sa pare. Pakinggan natin sila. Dahil sa tatalakayin natin, kapatid na Bobby, ay maselan dahil ito may kaugnayan sa pangangatwiran ng mga Catholic Defenders tungkol doon sa pagpapatawag ng kanilang pare na father sa kanilang mga miyembro. At tinalakay natin sunod-sunod sa palatuntunang ito, ang tamang daan. Nakasama natin yung ibang mga ministro na ipinagbabawal ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo na sino mang tao sa lupa ay bawal na tawaging ama. Sinagot nila si Father Avi na nagsabing hindi absoluto ang nakasulat sa naturang talata na palaging ginagamit nila. Kung babasahin po natin ang banal na kasulatan, umpisa pa lamang po ng Biblia,
katakot-takot na tao na yung tinawag na Ama. At ito nga po'y patutunayan dito sa atin ng Bibliyang Protestante po yung ating babasahin na paboritong-paborito nitong mga born again. Yung Ito New ito po ang New Version. International Version. Ang binasa po ni Atty. Mars kanina ay ang King James Version, no, yung lumang version ng Protestant Bible. Ito naman yung Evangelical or Born Again Bible. Sabi po dito sa New International Version ng Matthew chapter 1, no, verse 1 to 16, ay paiiksiin ko na lamang po yung basa. Sa verse 2, Abraham was the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah and his brothers, and so on and so forth. Ay may binilang ko po yan, 36 lahat ng tao. Yan ay mga tao, tao. Na tinawag na Father. Ama. Yes. At yan po ay sa pasimula pa lamang ng bagong tipan sa aklat ni San Mateo ay talagang pinulbos na ng pagtawag ng Father doon sa Matthew chapter 1 verse 1 to 16. At mapansin ninyo mga kapatid na ang tawag ni Michael Sandoval kay Father Abi ay Ginoong Abi, sapagkat ito ang kanilang paksa, bawal ang pagtawag na Father sa pare. Ang sabi po ni Ginoong Abe na siyang paring Katoliko at ni Atty. Mars, napakaraming tao raw po ang tinawag na Ama. Kaya, hindi raw absoluto ang pagbabawal sapagkat ang mga magulang na lalaki ay tinatawag na Ama. Binanggit kasi ni Father Abi na Nagtataka ko, brother, ayaw nilang tawagin Ama ang sinumang tao. Ang lalabas yan, ano itatawag nila sa kanilang mga tatay o sa mga lalaking asawa ng kanilang ina? Hindi naman, sabi mo nga, nakakahibahihiya naman siguro sila kung meron silang hiya na tawaging ina. Yun yung mga lalaking iyon. at kung totoong hindi absoluto ang pagbabawal sa naturang talata, kung gayon, bakit tinatawag na Ama? Ang Ama ng tahanan. Kung lahat na tao na nandito sa lupa ay talagang ipinagbabawal ng Diyos ang pagtawag na Ama. At may sagot diyan sila si Bobby Fernandez. Una, hindi po kami tutol na talaga ang ama na asawa ng ating ina ay tinatawag na Ama. Ang uri o mano na Ama ang mariing ipinagbabawal sa Biblia. Pakinggan natin sila. Basahin natin muli, kapatid na Bobby, nang magturo ang ating Panginoon Kristo na nasa uring nagbabawal. Anong uring pagkaama ang tinitiyak na ipinagbabawal na itawag sa kanino mang tao dito sa lupa? Pakinggan natin muli ang nakasulat dito po sa Mateo 23:9. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama sa makatwid bagay, siya na nasa langit. Napakaliwanag po, mga mahal na taga-subaybay, kung ano pong pagkaama ang bawal na itawag sa kanino mang tao. Ito po ay ang katulad ng pagkaama ng Diyos na nasa langit. Sa paksang ito, matagal nang ginagamit ng mga ministro ang Aklat Katoliko. At ang aklat na iyon, pakinggan natin si Bobby Fernandez. Nangangatwira na lang itong magka-BFF na ito, kapatid na Bobby. Sa Biblia, puntahan natin yung aklat mismo ng Simbahang Katoliko. Aklat mismo ng Simbahang Katoliko. Meron po bang nagpapakilala na sila raw ay ama ng kaluluwa? Na ang pagiging ama ng kaluluwa, yun ang katangian ng tunay na Diyos at yun ang ipinagbabawal ng Panginoon Kristo na ikapit sa kanino mang tao sa lupa? Meron, kapatid na Michael. Pakinggan ninyo, mga mahal na taga-subaybay, dito po sa aklat ng Iglesia Katolika, ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante na isinulat po ng isang pari, si Juan Trinidad. At ang Santo Papa, Ama, ay ang pinakamataas na ama ng ating kaluluwa dito sa lupa. Dahil sa siya ang kahalili ng ating Panginoon. At dahil sa ang mga saserdote
ang nagbibigay sa atin ng buhay ng ating kaluluwa sa pamamagitan ng pangangasiwa sa mga sakramento, sila man ay tinatawag na Ama ng ating kaluluwa. Yun ang ginagamit nila na aklat. Sa bawat pagkakataon na tatalakayin nila, mga kapatid, ang paksang ito. Gagamitin talaga nila ang aklat na ito, ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang siktang Protestante na ang may akda ay si Father Juan Trinidad. Ngunit, ating ipakita sa inyo kung ano na pahina ang ginagamit at binasa ni Bobby Fernandez. Ang Iglesia Katolika, ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang Protestante na isinulat po ng isang pari, si Juan Trinidad. At ang Santo Papa, Ama, ay ang pinakamataas na ama ng ating kaluluwa dito sa lupa dahil sa siya ang kahalili ng ating Panginoon. At dahil sa ang mga saserdote ang nagbibigay sa atin ng buhay ng ating kaluluwa sa pamamagitan ng pangangasiwa sa mga sakramento, sila man ay tinatawag na Ama ng ating kaluluwa. Napansin niyo, mga kapatid, na ang binasa niya ay ang pahina 80 hanggang 81. At ayon sa kanya, at ang Santo Papa, Ama, ay ang pinakamataas na ama ng ating kaluluwa dito sa lupa dahil sa siya ang kahalili ng ating Panginoon. At dahil sa ang mga saserdote ang nagbibigay sa atin ng buhay ng ating kaluluwa sa pamamagitan ng pangangasiwa sa mga sakramento, sila man ay tinatawag na Ama ng ating kaluluwa. meron akong dalawang aklat, bago at luma. Itong ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang siktang Protestante na ang may akda nito ay si Father Juan Trinidad. Alam nyo ba saan namin nabili ito? Sa central office nila mismo. At ipakita ko sa inyo ang mga aklat na nabili ng kami ni Brad Tata Rosal at Brad Rolly Bangos, kasama namin si Attorney James Beron, nagpunta doon at nakabili kami ng mga aklat diyan mismo sa sentral ng Iglesia ni Cristo. At meron pang resibo na aming ipakita sa inyo. Ngayon, kung ang Iglesia ni Cristo ay hindi nag-reprint sa mga aklat Katoliko, ang tanong natin sa kanila, saan ba sila nangunguha sa mga naturang aklat at ibinibinta nila sa loob mismo ng sentral? Tanong lang yan. No? At pinakita ko sa inyo ang resibo. Okay, iwanan natin yan. Batay sa aklat na ginagamit ni Bobby Fernandez, itong ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang siktang Protestante na ang may akda ay si Father Juan Trinidad. Mga kapatid, ipakita ko sa inyo, bidyuhan ko muna ang bagong aklat na nabili namin sa sentral ng Iglesia. Bidyuhan natin, pahina 80-81. Tingnan natin. Kung tingnan natin ang pahina 80 hanggang 81, mga kapatid, makita nyo sa screen, wala tayong mababasa sa binanggit ni kapatid na Fernandez na ang Papa ay ama ng kaluluwa. Susuriin yung mabuti batay sa video sa naturang aklat. Wala tayong makita sa pahina 80 hanggang sa pahina 81. Okay. Tingnan natin ang napakalumang aklat na ang pamagat ay ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang siktang Protestante na ang may akda is Father Juan Trinidad. Okay. Tingnan, buksan natin ang pahina 80 hanggang 81. Makita ninyo sa TV screen, mga kapatid, kung ano talaga ang nakasulat. Yung binasa umano ni kapatid Fernandez na isang ministro ni Felix Manalo. Aba, wala tayong mabasa sa naturang pahina na at ang Santo Papa, siya ang pinakamataas na ama ng ating kaluluwa.
Dito po sa aklat ng Iglesia Katolika, ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante na isinulat po ng isang pari, si Juan Trinidad. At ang Santo Papa, Ama, ay ang pinakamataas na ama ng ating kaluluwa dito sa lupa dahil sa siya ang kahalili ng ating Panginoon. At dahil sa ang mga saserdote ang nagbibigay sa atin ng buhay ng ating kaluluwa sa pamamagitan ng pangangasiwa sa mga sakramento, sila man ay tinatawag na ama ng ating kaluluwa. Napakalinaw po. Hindi natin mabasa, mga kapatid. Pakinggan niyo ang kaniyang sinabi at susuriin yung mabuti. Ipakita ko sa screen ang pahina 80-81 kung yung binasa niya ay nasa naturang pahina ba. Ganinyo, mga mahal na taga-subaybay, dito po sa aklat ng Iglesia Katolika, ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante na isinulat po ng isang pari, si Juan Trinidad. At ang Santo Papa, Ama, ay ang pinakamataas na ama ng ating kaluluwa dito sa lupa dahil sa siya ang kahalili ng ating Panginoon. At dahil sa ang mga saserdote ang nagbibigay sa atin ng buhay ng ating kaluluwa sa pamamagitan ng pangangasiwa sa mga sakramento, sila man ay tinatawag na ama ng ating kaluluwa. Napakalinaw po. Kung gayon, mga kapatid, na hindi natin makita sa naturang pahina sa mga aklat na ginagamit niya ang kaniyang binasa o mano, ano kaya ang masasabi ni Rene Panoncilio kung yung binasa hindi para makita sa naturang pahina? Pakinggan natin si Rene Panoncilio. Kapatid na rin Napakalaking kasinungalingan naman nun, kapatid na Michael. Kung isang pagsisinungaling ang paggamit sa isang aklat na hindi talaga makita sa naturang pahina ang umanong binasa, mga kapatid, ang tanong natin, kung Biblia ang sasangguniin natin, sino ba ang ama ng mga sinungaling? Pakinggan po natin ang sulat ni San Juan sa Juan Kapitulo 8, versikulo 44, ito ang mabasa natin. Ang diablo ang inyong ama, at ang gusto ninyong gawin, at kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang, ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kaniyang kalikasan, sapagkat siya'y sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Mga kapatid, hindi lamang daramdam ang ating mga kapatid sa ibang pananampalataya, lalo na sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ipinakita ko lang sa inyo kung totoo bang nasa naturang pahina ang binasa mismo ni Mr. Fernandez. Kung ang demonyo mismo, mga kapatid, ang ama ng kasinungalingan, ano ba ang mga ginagawa ng kaniyang mga anak na mga sinungaling? Ating sasangguniin ngayon ang ikalawang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 2. Ito ang nakasulat. Noong una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayon din naman, may darating sa gitna ninyo ng mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong tumubo sa kanila ay kanilang itinakwel. Kaya't di magtatagal ay sila'y mapapahamak at marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan. Ano po bang mga kasinungalingan, mga kapatid, ang ituturo nitong mga huwad na mga ngaral? Pakinggan po natin si Iranio Manalo. Ay ito, papaano natutustusan ng Iglesia ni Cristo ang lahat
at ang iba pang mga proyekto nito. Masasabi natin ang Iglesia ni Cristo na nagsimula rito sa Pilipinas, sinimula ng isang Pilipino at itinataguyod ng angaw-angaw ng mga Pilipino, ay tumayo sa kanyang sariling paa. Wala hong tumutustos na dayuhan. Wala hong foreign aid. Mga kapatid, narinig ninyo mismo ang pahayag ni Eranio Manalo na wala umanong Wala hong tumutustos na dayuhan. Wala hong foreign aid. ang Iglesia ni Cristo umano, mga kapatid, ay walang tulong galing sa labas na nakuha, kundi sa kanilang, ayon sa kaniya, ay tumayo sa kanyang sariling paa. Wala hong tumutustos na dayuhan. Wala hong foreign aid. Pero totoo kaya ang sinasabi ni Mr. Eranio Manalo? Wala hong tumutustos na dayuhan. Sangguniin natin ngayon ang kanilang Pasugo Magazine. Ito'y lumang-luma na Pasugo Magazine. Napakakapal nito. 50 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Sa 1964, Hulyo 27. Ano ang nakasulat, mga kapatid, sa kanilang Pasugo Magazine? 182 na pahina. Ito ang ating mabasa. Half of 1938, Felix Manalo sailed for America with the Secretary of the Church at that time, Cirilo Gonzales. The Secretary was to act as interpreter for the executive minister, who was supposed to deliver a series of lectures in Indiana. Thus did the religious leader hope to raise funds for a main chapel of the Iglesia ni Cristo. Ngayon, batay sa kanilang pasugo, si Felix Manalo, mga kapatid, saan ba siya nangunguha ng pundo para sa kanilang kapilya? Malinaw sa labas. Ngunit, ano ang sabi ni Eranio Manalo? Wala hong tumutustos na dayuhan. Wala hong foreign aid. Kung matatandaan niyo, mga kapatid, na palaging ginagamit nila ang mga sulat ni San Pablo. Pero ano ba ang sinasabi ni San Pablo sa Roma Kapitulo 8, versikulo 35? Ang sabi ni San Pablo, walang makapaghihiwalay sa atin kay Kristo. Ngunit, ayon kang Eranio, pakinggan natin siya. Ang Iglesia ni Cristo ay hindi ho nagsasangla ng mga titulo ng lupa para lamang makakuha ng pondo. Bukas ang opisina ng Iglesia, pag nakakita kayo ng kahit isang titulo na may gravamen o mayroong marka ng pagkakasangla, maghiwa-hiwalay na tayo. Yon ang pahayag ni Eranio Manalo. At ayon sa kanya, Iglesia ni Cristo ay hindi ho nagsasangla ng mga titulo ng lupa pag nakakita kayo ng kahit isang titulo na may gravamen o mayroong marka ng pagkakasangla, maghiwa-hiwalay na tayo. ang pahayag na ito, mga kapatid, ay taliwas sa sinasabi mismo ng kanyang ministro. Pagbebenta ng ari-arian ay nagpapakita ng kawalan na ng pondo ng iglesia. Balikan natin, mga kapatid, ang sinasabi ni Michael Sandoval na bawal ang pagtawag ng Ama. Na ipinagbabawal ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo na sino mang tao sa lupa ay bawal na tawaging Ama. Pero ang tanong, bakit ba na ilang bisis tinawag ni Sandoval si Father Avi na Father? Pakinggan natin siya. Sagutin po natin, mga mahal namin sumusubaybay, agad ang iminamatwid po ni na Attorney Mars at ni Father Abe. Medyo natawagan po ako ng pansin doon sa Attorney Mars. Attorney Marwil, yung kasama nung paring si ilang Father Abe. Pero ang tawag niya, Attorney Mars. Baka yan ang palayo del Mars. Will. O, ang tawagan Mars. Father Abe, doon sa mga aklat na opisyal ng simbahang Katoliko.
Sabi niya, bawal ang pagtawag ng Ama. Na ipinagbabawal ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo na sino mang tao sa lupa ay bawal na tawaging Ama. Pero paano pangangatwiran na lang itong magkaibigan si Mr. Abe, paring Katoliko, at yung kanyang kaibigan o kasamang abogado niya si Attorney Mars. Pero, anong sinabi niya? Kaya sagutin po natin, mga mahal namin sumusubaybay, agad ang iminamatwid po ni na Attorney Mars at ni Father Abe, doon sa mga aklat na opisyal ng simbahang Katoliko. Kung matatandaan niyo mga kapatid, sa naganap na maginoong debate nila ni Father Darwin Gitgano at ni Ramel Parva na ministro ng Iglesia ni Kristong itinatag ni Felix Manalo, boy, sabi ni Parva, ang tawag ko sa iyo ay Reverend. Pakinggan natin siya. Tawag ko nito, Reverend. Reverend Darwin. Ngunit sa kainitan ng debate mga kapatid, biglang naglaho. Nagiging, tika muna, Padre. Sir, continue. Ay, Padre. Ang Reverend. Sa tarin mo, tawag na gawin agad. Ang sabi nila, anong uring pagkaama ang tinitiyak na ipinagbabawal na itawag sa kanino mang tao dito sa lupa? Pakinggan natin muli ang nakasulat dito po sa Mateo 23:9. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama sa makatwid bagay siya na nasa langit. Napakaliwanag po, mga mahal na taga-subaybay, kung ano pong pagkaama ang bawal na itawag sa kanino mang tao. Ito po ay ang katulad ng pagkaama ng Diyos na nasa langit. bawal ang pagtawag ng Padre o Father sa pare. Bakit tinawag ni Sandoval si Father Abe na... Kaya sagutin po natin, mga mahal namin sumusubaybay, agad ang iminamatwid po ni na Attorney Mars at ni Father Abe. At bakit naman tinawag ni Parva si Father Darwin na Padre? Continue. Ay, Padre. Ang Reverend. Sa tarin mo, tawag na gawin agad. Sino ba ngayon ang kumukontra sa kanilang pahayag mismo? Batay sa narinig ninyo, mga kapatid. Na ipinagbabawal ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo na sino mang tao sa lupa ay bawal na tawaging ama. Ang talata ng Mateo Kapitulo 23, versikulo 9 ay palaging ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo at ibang mga pastor. Ang nakasulat dito po sa Mateo 23:9. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama sa makatwid bagay siya na nasa langit. Napakaliwanag po, mga mahal na taga-subaybay. Ito ang isa sa mga maraming objeksyon at tuligsa ng iba't ibang sektang protestante. At lalo na sa mga ministro ni Felix Manalo na sabi nila, bawal umano ang pagtawag ng Father o Padre sa mga pare. Na ipinagbabawal ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo na sino mang tao sa lupa ay bawal na tawaging ama. Pero at ipinakita nila sa programang ito ang talata na Mateo Kapitulo 23, versikulo 9. May iba-iba ding anti-katolikong protestante na palaging nagtuligsa sa atin, at lalo na ang mga ministro ni Felix Manalo na kanilang palaging tinuligsa ang ating pananampalataya tungkol dito. At ayon sa kanila, ang mga pare umano ng Simbahang Katoliko at ang Santo Papa ng Simbahang Katoliko ay ama ng kaluluwa. At dahil kanilang ginagamit ang referensya na aklat Katoliko na ipinakita ko sa inyo, mga kapatid, na hindi na kalaman sa naturang pahina ay binasa mismo ni Fernandez Sa aklat ng Iglesia Katolika,
ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante na isinulat po ng isang pari, si Juan Trinidad. At ang Santo Papa, Ama, ay ang pinakamataas na ama ng ating kaluluwa dito sa lupa. Dahil sa siya ang kahalili ng ating Panginoon. At dahil sa ang mga saserdote ang nagbibigay sa atin ng buhay ng ating kaluluwa sa pamamagitan ng pangangasiwa sa mga sakramento, sila man ay tinatawag na ama ng ating kaluluwa. Kanilang ikonekta ang Mateo Kapitulo 23, versikulo 9 sa Ezekiel Kapitulo 18, versikulo 4 sa Biblia. Ang Diyos naman ay ama o pinagmulan ng lahat ng kaluluwa. Nabasa na yan sa Ezekiel 18:4. Upang magmukhang ipinapantay ng Papa ang kanyang sarili sa Diyos mismo. Ating iisa-isahin ang kanilang mga akusasyon laban sa banal nating pananampalataya. Una, labag daw sa Biblia ang ating pagtawag na ama sa pare. Ayon sa Mateo Kapitulo 23, versikulo 9. Ikalawa, katumbas daw ito sa pagiging ama ng kaluluwa ng Diyos ayon sa Ezekiel Kapitulo 18, versikulo 4. Ikatlo, bakit daw tinatawag natin na Father ang pare? Unahin muna natin ang sinabi nila na labag daw sa Biblia ayon sa Mateo Kapitulo 23, versikulo 9, mga kapatid. Ang problema ng iba't ibang siktang ito, literal nilang inunawa ang verso ng Biblia at gagamiting akusasyon laban sa Santa Iglesia Katolika. Kaya nga, sinasabi ni Father Avi Arganyosa, kung gayon na literal talaga, na lang kayong tumawag na ama o papa sa inyong sariling mga tatay. Kaya pinagtataka ko, brother, ayaw nilang tawaging ama ang sinumang tao. Ang lalabas yan, ano itatawag nila sa kanilang mga tatay o sa mga lalaking asawa ng kanilang ina? Hindi naman, sabi mo nga, nakakahibahihiya naman siguro sila kung meron silang hiya na tawaging ina. Yung mga lalaking iyon. Dahil sabi kasi sa naturang verso, mga kapatid, at huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama sa makatwid bagay, siya na nasa langit. Yung tatay ng mga protestante, yung tatay ng mga ministro at kasapi ng Iglesia ni Cristo, di ba? Tao yun na nasa lupa din. Sila pala ang naunang lumabag sa talatang palagi nilang binabanggit San Mateo Kapitulo 23, versikulo 9 sa Biblia. Kung literal ang kanilang interpretasyon at ang kanilang pinairal sa mga sinagot natin na mga tuligsa ng mga ministro. Ang bisis nating ipinakita sa inyo, mga kapatid, yung mga pinutol o chap-chap nila. Hindi lang pala sa mga aklat Katoliko, lalo na sa Biblia. Bakit? Chap-chap din, mga kapatid, ang pinagkukunan nila sa Biblia. Dapat binasa din nila ang katabing talata nito. Ang kanilang binasa ay Mateo Kapitulo 23, 9. Ngunit may karugtong. Bakit hindi nila binasa ang Mateo Kapitulo 23, versikulo 10? Ano ba ang nakasulat sa Mateo Kapitulo 23, versikulo 10? Ito ang nakasulat. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Kristo. Yun ang nakasulat. Aba, iniwasan din ng mga ministro. Bakit iniwasan nila, mga kapatid? Sapagkat lalabas na susuway din pala ang mga antikristong protestante at ang mga ministro ni Felix Manalo at ang mga kasapi sa naturang siktang tatag ni Felix Manalo. Ang katabing talata ay iniwasan nila. Siyempre, kukunin lang nila ang konteksto na ibabato nila sa atin. Pero, ang katabing konteksto na tatama sa kanila, iiwasan na nila. Bakit, mga kapatid?
na sila'y tatamaan. Aba, malinaw sa kanilang Pasugo Magazine, ipakita ko sa inyo, ito ang nakasulat. Pasugo Magazine, Mayo 1963, sa pahina 27. Kaya't sa katuparan ng hula, ang lahat ng mga itinuturo ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo sa mga pagsamba, sa mga pandoktrina, sa mga pamamahayag sa gitna ng bayan, ay si kapatid na Felix Manalo lamang ang bumalangkas at nagtuturo sa kanila. Aba, bakit sinabi nila na si Felix Manalo ang tagapagturo nila, na palagi nilang ginagamit ang San Mateo Kapitulo 23, versikulo 9? At dito po sa Mateo 23:9. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatwid bagay siya na nasa langit. Na bawal umano magpatawag ng ama. May karugtong sa Diyos. Bawal din ang pagtawag na tagapagturo. At ayon sa kanilang Pasugo Magazine, sino ang tagapagturo ng mga ministro? Walang iba, si Felix Manalo. Di, tatamaan sila sa naturang talata. Kung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na bawal tawaging ama ang sinumang tao dito sa lupa, ayon sa Mateo Kapitulo 23, versikulo 9, may dahilan yan kung bakit niya sinabi ang naturang pahayag, sapagkat Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Para malaman, ituloy lang natin ang pagbasa hanggang sa ika-12 at 13 sa naturang talata na ginagamit nila. Alaman na ang mga Pariseo at ang mga eskreba noon, mga kapatid, ang pinatatamaan ng ating Panginoong Hesukristo. At kung bakit sila ang pinatamaan sa naturang pahayag, ating susuriin ang versikulo 8 hanggang 10 at ituloy natin sa 12 hanggang 13. Ito ang mabasa natin sa San Mateo Kapitulo 23, versikulo 12 hanggang 13. Ang sinumang nagmataas inyong sarili ay ibinaba, at ang sinumang nagpakumbaba sa kanyang sarili ay itataas. Sa 13, ngunit sa aban ninyo, mga guro ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw, ito ay sapagkat isinasara ninyo ang paghahari ng langit sa harap ng mga tao. Hindi kayo pumasok, at ang mga pumasok ay ang inyong hinahadlangan. Okay, mga kapatid, malinaw na pinatungkulan ng ating Panginoong Hesukristo ang mga hambog o nagmamataas na mga Pariseo o mga eskreba noon. Bakit? Sapagkat tinatawag silang ama ng mga tao, pero nagmamataas naman sa kanilang mga tungkulin. Sila ay nagyayabang at mga hambog, at yan ang mga kinukundina ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagiging mapang-ibabaw, mapagmataas, na hindi karapat-dapat sa kanila bilang ama at guro sa lipunan ng mga Hudyo noon. Yan ang buong istorya ng Mateo Kapitulo 23. Dapat binasa ang buong istorya. Kasi kung chap-chap at literal ang inuunawa, maliligaw lang sila ng interpretasyon sa Biblia. At lalabas, pati na kontra-kontra na din ang Biblia. Dahil lang sa ipinagbabawal ng ating Panginoong Hesukristo, tapos ang mga disipulo niya na nangaral sa Ebanghelyo ay tinatawag pala na ama sa ating pananampalataya. Bakit? Hindi ba yan nabasa mismo ng mga ministro at pinag-aralan habang nag-aral sila sa New Era University o New Era University pala? Alam nyo ba, mga kapatid, na si San Juan ay sinulatan niya ang mga ngaral na mga kapatid sa Episo at tinawag niya bilang ama, fathers, ayon
sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 13. Ang babasahin po natin ngayon ay New American Bible. Ano nakasulat? Ito. I am writing to you, fathers, because you know Him who is from the beginning. Gandang balita, Biblia naman, ang unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 13, ito ang nakasulat. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat nakilala ninyo siya, na sa simula pa'y siya na. Nilabag ba ni Apostol Juan ang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa San Mateo Kapitulo 23, versikulo 9? Siyempre hindi. Dahil alam niya ang mga mangangaral sa Episo na hindi mapagmataas o hindi hambog. Hindi tulad ng mga Paresiyo na kausap ng ating Panginoong Hesus sa San Mateo Kapitulo 23, versikulo 1 hanggang 14. Si San Pablo ay tinatawag na pare ayon sa Roma Kapitulo 15, versikulo 16. At alam nyo ba na siya na pare ay hindi siya nag-asawa ayon sa unang Korinto Kapitulo 7, versikulo 8. At siya ay nagiging ama. Basahin natin ang unang Korinto Kapitulo 4, versikulo 15. Ito ang sinabi ni San Pablo. Sapagkat kahit na magkaroon pa kayong 10,000 tagapagturo ukol kay Kristo, iisa lamang ang inyong ama sa pananampalataya. Mga anak ko kayo sa pananampalataya kay Kristo Jesus, dahil ako ang nangaral sa inyo ng Ebanghelyo. Ngayon, malinaw ang sinabi ni San Pablo na siya ay nagiging ama sa pananampalataya. Ipinahayag ni San Pablo na siya ay nagiging ama sa pananampalataya. At ang mga sumasampalataya naman ay kaniyang mga anak sa pananampalataya. Ang tanong ngayon, batay sa maling interpretasyon nila ni Sandoval at ni Fernandez, ibig bang sabihin mga kapatid na nilabag ni Apostol Pablo ang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa San Mateo Kapitulo 23, versikulo 9, nang sinabi niya, ako'y naging ama ninyo sa pananampalataya at kayo'y naging mga anak ko sa pananampalataya dahil ipinangaral ko ang Ebanghelyo sa inyo. Ito pa, mismo si Mikas, direktang tinawag niya na ama ang isang pare. Ikinapit niya ang salitang ama sa isang pare na Levitico. Gagamitin po natin mga kapatid ang Biblia na New Jerusalem Bible. Hukom Kapitulo 18, versikulo 19, New Jerusalem Bible, ito nakasulat. Be quiet, they replied. Put your hand over your mouth and come with us and become our father and priest. Are you better off as domestic priest to one man, or as a priest of the tribe and clan in Israel? Napakaganda mga kapatid ang sinasabi ni Mikas. Kung sino ang tinatawag niyang ama dito, kundi may tungkulin ang tinatawagan niyang ama sa taong ito. At yan ang pareng Levitico, tulad din sa mga pare ng simbahan Katoliko na tinatawag na ama, sapagkat si San Pablo, ayon sa kanyang sulat, Roma Kapitulo 15, versikulo 16, siya'y pare at hindi siya nag-aasawa sa unang Korinto Kapitulo 7, versikulo 8, at tinatawag siya na ama ng ating pananampalataya ayon sa unang Korinto Kapitulo 4, versikulo 15. Alam nyo ba mga kapatid, na kahit si San Marcos, tinatawag din niya na ama si Propeta David bilang isang ama kahit matagal na itong patay. Ito ang mabasa natin, New Jerusalem Bible. Mark chapter 11 verse 10. Blessed is the coming kingdom of David our father. Hosanna in the highest heaven.
Alam nyo ba mga kapatid na si Elias na isang propeta ay tumawag din na ama kay Eliseo na isa ding propeta? Saan natin yan makita? Nasa Ikalawang Hari, Kapitulo 2, versikulo 12 sa Magandang Balita Biblia. Kitang-kita ito ni Eliseo. Kaya tapasigaw siya, Ama ko, magiting na tagapagtanggol ng Israel. At nawala na sa paningin niya si Elias. At alam niyo ba mga kapatid, na si Eliseo din ay tinatawag ding ama ng hari ng Israel? Saan natin yan mabasa? Sa Ikalawang Hari, Kapitulo 6, versikulo 21, ang dating Biblia. Ito ang nakasulat. At sinabi ng hari sa Israel kang Eliseo, nang nakita niya sila, Ama ko, sasaktan ko ba sila? Sasaktan ko ba sila? Ngayon mga kapatid, alam nyo ba na si San Esteban ang batang disipulo ng ating Panginoong Jesucristo at ng mga apostol, ay tinatawag niya ang mga Hudiyong pare bilang mga kapatid at mga ama? Saan yan mabasa? Dito tayo sa English version. New American Bible sa Gawa Kapitulo 7, versikulo 1 hanggang 2. Then the high priest asked, Is this so? And he replied, My brothers and fathers, listen. The God of glory appeared to our father Abraham while he was in Mesopotamia, before he had settled in Haran. Okay mga kapatid, pinahayag niya ito sa mga mataas na mga Hudiyong pare bilang ama, kasi nga sila'y ama sa pananampalataya ng mga Hudiyo. Tinatawag din niya silang mga kapatid. Hindi ba katulad ng mga paring Katoliko mga kapatid, na hindi lang sila mga ama ng ating pananampalataya, kundi sila'y mga kapatid din sa ating pananampalataya. Kaya mga kapatid, lahat ng iyan ay tulad din sa mga pare. Walang masamang tawaging ama o father o padre, gaya ng pagtawag ni Apostol Juan sa mga ama. Sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 13, at pati na ni Apostol San Pablo sa unang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 15, Gawa, Kapitulo 7, versikulo 2, at ni San Marcos, ayon sa Marcos, Kapitulo 11, versikulo 10, at ni San Esteban, ayon sa Gawa, Kapitulo 7, versikulo 1 hanggang 2. Silang lahat tumatawag din na ama sa mga tao dito sa lupa na hindi naman nila ama sa laman o kadugo. Pinarating lang nito mga kapatid na ang tinatawagan nila ay mga ama sa pananampalataya. Gayon din ang mga kaanib ng Iglesia Katolika. Iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Tumatawag na Father, Padre, Ama sa mga pare. Pinararating lang nito na sila ay ating ama sa pananampalataya. Unang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 15. Ang kapatid, ulitin ko, hindi pakay sa ating palatuntunan ito na manuligsa o kaya'y masugatan ang damdamin ninuman, kundi ang banal natin na pakay upang masagot ang matagal ng tuligsa sa ating mga kapatid na mga ministro ni Felix Manalo. Ipinagbabawal na itawag sa kanino mang tao dito sa lupa. Pakinggan natin muli ang nakasulat dito po sa Mateo 23:9. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama sa makatwid bagay siya na nasa langit. Na ipinagbabawal ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo na sino mang tao sa lupa ay bawal na tawaging ama.
Sagutin po natin, mga mahal namin sumusubaybay, agad ang iminamatwid po ni na Attorney Mars at ni Father Aben. At lalo na ang ibang mga pastor na gumagamit sa talatang ito sa kanilang pagtuligsa sa banal nating pananampalataya kung bakit tinatawag natin na Ama ang paring Katoliko. Maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa ating pananampalataya.